Pinala ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa panghihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Babala ng Malacanang pwede yang mauwi sa kasong sedisyon. Narito ang report ni Maricel Halili. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay sa Cebu City kahapon. Giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin para ipakita na hindi siya mahinang leader. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Habang tumatapang ang mga pahayag ng Malacanang, tiyempo namang nabuhay ulit ang videong ito online. Makikita rito ang tila pagwawala ng bagong Palace Press Officer na si Yuse Castro. Pero paliwanag niya, 2015 pa ito nangyari at ipinagtanggol niya lang ang dati niyang kliyente na hinuli ng walang warrant of arrest. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.